Mga suki, nakumpirma na ang unang kaso ng Mpox sa Pilipinas. Pinaalalahanan ng DOH o Department of Health Publiko na magdoble ingat lalo na't ang kaso walang travel history. Paano nga ba nakukuha ang Mpox? Para sa dagdag kaalaman tungkol dito, makakapanayam natin si Dr. Arthur Desi Roman, Infectious Disease Specialist and Vice President ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Welcome po sa Dapat Alam Mo, Dr. Roman. Magandang hapon, Kuya Kim, Miss Susan. Doc Roman, ito ba yung Mpox, yung tinatawag na dating monkeypox? Bakit na iba yung tawag? Tama. So, dati siyang tinatawag na monkeypox, pero di ba iniiwasan na natin ngayon yung pagpapangalan ng disease sa mga lugar, sa mga hayop, kaya ginawa na siyang Mpox. Pero yung virus na sanhi nito ay monkeypox virus pa rin kung tawagin natin. So it's the same virus na kumalat po noong 2022. Okay, pero Kuya Kim, linawin ko lang, di ba? Nagkaroon ng outbreak noong 2022 at merong panibagong PHEIC ngayong 2024. Yung naging main strain ng virus ng 2022 ay monkeypox pa rin, pero ang strain niya ay clade 2. Pero itong primary strain na kumakalat ngayon sa Africa for 2024 ay clade 1B. So medyo may kaunting kaibahan. Ano po ang pagkakaiba ng grade 1B at ang grade 2? Ano po yun? Clade. So, sa ngayon, yung clade 2, ito yung 2022, mas mild kasi yung presentation nun eh. So, kaunti yung mga rashes, tapos hindi naman siya nakamamatay masyado, tapos hindi siya transmissible. Pero yung nangyari ngayon dito sa Democratic Republic of Congo, and isa ito sa mga dahilan kung bakit nag-decide ang World Health Organization na i-declare na nga na PHEIC itong Mpox, kasi itong clade 1B ay mas nakakahawa siya, tapos mas malala. Tsaka it seems sa mga paunang datos na pati yung mga bata at mga pasyenteng merong HIV and even the mortality rate ay medyo mas mataas. Doc, ano po ba ang Mpox? Anong kaibahan nito sa mas popular na bulutong? Bulutong tubig. Bulutong tubig. Ano po pagkakaiba po nito? Chickenpox, Kuya Kim, alam natin na circulating na yan dito sa Pilipinas, di ba? Ang initial na presentation ng bulutong, yung nagkakaroon ka ng mga bootleg na tubig. Tapos puputok, tapos magkakaroon na siya ng langib later on. Ang maganda sa chickenpox, meron siyang gamot, tapos meron din siyang bakuna. Pero bahan naman ng Mpox, well, meron mga experimental na sinaunang gamot at bakuna sa Mpox, pero hindi pa siya aprobado dito sa FDA natin, hindi pa nakakarating dito, at saka yung evidence para sa paggamit ng bakuna at saka gamot na ito ay hindi pa ganoon kalakas. But in terms of clinical presentation, yung bootleg, yung rash ng Mpox, sa halip na clear na fluid siya, kadalasan ay medyo yellow siya, pustules kung tawagin natin. Tapos meron siyang bootleg sa gitna. Tapos kadalasan nauuna muna yung lagnat by 2 or 3 days saka lalabas yung mga yung mga. And ang mahalaga kasi sa Mpox are the epidemiologic risk factors. So kadalasan meron talagang ma-identify na close contact doon sa mga pasyente. Doc, Doc Roman, yung sinasabi yung isang kaso natin, wala hong travel history, di ba? So saan niya pwede nakuha yun? So, maaari, ito ay pinopropose lang natin sapagkat hindi pa natin alam kung ano yung clade na naka-infect sa kanya, di ba? Dito sa most recent case natin. Maaari si clade 2 pa rin na nanggaling mula nung 2022 na cases. Tapos nagsisirculate lang siya dito sa Pilipinas kasi nga, di ba, we've had 9 earlier cases, di ba? Some of them walang travel history. So maaaring nandito na talaga yung monkeypox coming from clade 2. Ang gusto nating maiwasan ay yung ongoing na strain dun sa Africa at this time, yun yung clade 1B na ayaw natin sanang makarating dito sa Pilipinas. Ano yung Kuya Kim? Doc, ano pong ibig sabihin ng close and intimate contact? Kanina po, paulit-ulit po kasi. Pwedeng makuha. Pwedeng makuha by close and intimate contact. What does close and intimate mean? Household contact, nandiyan na yun, di ba? Siyempre, kasama sa intimate contact yung pakikipagtalik, di ba? Kasi ang main transmission ay talagang exposure sa body fluid at saka direct skin lesions, direct contact dun sa infected blood and body fluid. That is the primary reason kung bakit na hahawa ang pasyente. Doc, ano yung pwedeng pinakamalalang mangyari sa tao kung magkaroon ng Mpox? Nakakamatay ba to?
Well, may mga ganon. May mga kaso na nagkakaroon ng encephalopathy at namamatay ang mga pasyente. Sa ngayon, Ma'am Susan, nilalagay nila na ang mortality rate, initial nasa 0.7%. So 0.7% ng mga individual, yun yung namamatay. Pero hindi yun ganon kadalas. Ang kadalasang complication ng monkeypox ay nagkakaroon ng bacterial infection, yung mga lesion. Siyempre, kadalasan pag naapektuhan ng balat, nakakatakot kasi tsaka ayaw natin magkaroon ng scarring, di ba? Kaya nagkakaroon talaga ng stigma. Yung iba nagkakaroon naman ng pamamaga doon sa puwetan, proctitis kung tawagin natin. Yung iba na nagkakaroon ng lesion sa bibig at sa mata, syempre, maaaring i-cause yan ng pagkabulag. At kung ikaw ay nagkaroon naman ng maraming lesion sa bibig at masakit siya, yung iba ay nagkakaroon ng dehydration, hindi makakain, kaya kailangan nilang admitin sa ospital. Okay, maraming salamat, Doc. Thank you very much, Dr. Arthur Desi Roman, sa mga binahagi mong kaalaman sa amin ngayong araw. Maraming salamat, Doc. Thank you, Doc. Mga suki, doble ingat po tayo ngayon para maiwasan ang hawaan.